kung sakasakali lang naman, dahil sa iringan na yan at patod sa daan na yan, baka nga lumaki yan. Kung magkagera tayo, kayo yung unang haharap. Ayun nga. Kaya kailangan din maintindihan ninyo ang mga issue sa likod ng mga usapin ito. Di ba? Ito, nabanggit ko sa kanila kung naiintindihan nila na yung exclusive economic zone ay hindi yun ang West Philippine Sea. Dalawang bagay yun, sabi ko. Wala naman tayong pagtatalo kapag sinabi mo exclusive economic zone. Kahit na high school, pinag-uusapan na siguro sa kanilang mga eskwela yan. 200 nautical miles from our archipelagic baselines. Okay. Kung susukatin mo naman, territorial sea, 12 miles naman from the same baselines. No? Kung halimbawa ay contiguous zones, ito ay 24 nautical miles. Sa mga tweet, yung ating EEZ at saka yung ating continental shelf, parehong 200 nautical miles from the baseline. Okay. Ano makakuha pwede nating pagdebatihan yan? Wala. Kasi talagang sa atin yun. Kahit na walang tribunal, atin talaga yun sapagkat pirmado tayo sa UNCLOS at ibinigay nga yung 200 nautical miles. Hindi lang naman tayo, lahat ng nakapirmang bansa, may kanya-kanya silang ganung lawak ng maritime rights. Kung pag-usapan nga ay exclusive economic zone. Nagkakaroon lang tayo ng problema kasi may mga nagsasabi na yung lawak ng ating exclusive economic zone, yun na rin ang ating West Philippine Sea. Hindi po yun. Magkaiba pala yun. Magkaiba yun, Nelson, kasi yung katawagang West Philippine Sea ay dinefine ng ating mga batas. Tama. Nagsimula yun dun sa Presidential Decree 1596. 1596. At later on, inamyenda ng konti yan. Ito yung batas natin na ating ginawa 2024, ito yung Republic Act 12064. Merong definition yan ang West Philippine Sea. Sinamop lahat ang ating mga maritime entitlements. Tama naman yun. Magmula ka niya sa Luzon Sea, Scarborough Shoal, yung ating continental shelf, yung ating territorial sea, internal sea, exclusive economic zone, including the waters within, sabi niya, and around the Calayan Island Group. Okay. Yun ang definition ng West Philippine Sea. Sa mga tweet, mas malawak kesa doon sa ating exclusive economic zone. Oo nga, no? Kasi yung Calayan Island Group, labas sila, doon sila sa tinatawag nating exclusive economic zone na 200 nautical miles lang. At totoo niyan, yung napakaraming features na yan sa ating sa mga mapa, nandiyan na sila sa high seas. Kaya nga, tinatanong ko sa kanila, sabi ko, kinakailangan nating madistinggi ano ba talaga yung lawak ng West Philippine Sea. Dito kami hindi magkaintindihan. Hindi ko maalaman kung ba't ako pa ang pinatututsadahan nila na hindi ko naiintindihan na sinasabi ko. Samantalang sila mismo, hindi nila maintindihan ang kanilang pinagmumulan. Sinasabi ko raw, naghahanap daw ako ng coordinates ng exclusive economic zone. Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang sinasabi ko, yung arbitral tribunal, ang kanyang dinesisyonan, exclusive economic zone, hindi niya dinesisyonan ang West Philippine Sea. Dahil wala siyang karapatang gawin yun. Oo, dahil sabi nyo, magkaiba ang exclusive economic zone at ang West Philippine Sea. So kung ang dinesisyonan ay exclusive economic zone, hindi pa dinefine doon na... Kailangan maintindihan ng mga kababayan natin. Kaya lang natin pinapaliwanag ito, hindi dahil sa mga taong umaatake sa akin. Kahit ano pang gawin ko, mga atake na mga Ang pagpapaliwanag na ito ay dedicated po sa ating mga kababayan na talagang ang gusto nila ay maunawaan kung alin ang totoo. Matulungan natin silang unawain ang mga bagay na kung minsan ay mahirap dahil na may technicality na involved dito. So, kailangan nating pakatandaan, lagyan natin ng demarcation dito. Ang pagpapaliwanag na ito ng programang ito ay doon lamang sa mga kababayan nating laang makinig ng katwiran. Hindi doon sa mga taong kahit anong sabihin mo, sarado ng mga utak.
medyo, hindi na marami yan eh. Kukunti lang yung mga yan at nagpas siya sa sarili nila na kapag ka ako nagsasalita, Mali agad. imamali lahat. Tama. Samantalang kung sisyasatin mo, kung uunawain mo, napakasimple lang eh. Doon lamang sa salitang UNCLOS, Nelson, ano ibig sabihin ng UNCLOS? United Nation UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. Yun. So, batas pang karagatan pala ito. Batas pang karagatan. Na pinagkasunduan ng mga... Ang pinag-uusapan lang natin dito ay karagatan. Yeah. Hindi natin pinag-uusapan ang mga teritoryo na sinasakupan ng mga bansang claimants. Yung mga lupa, yung mga feature. Yung mga features. Ah. Meron tinatawag na shoal, may tinatawag na island, merong mga rocks, Aha. may high elevation, may high tide elevation, may low tide elevation. Lahat yan mga features ng lupa, ng kalupaan. Walang jurisdiction. Walang kapangyarihan ng tribunal na magpasya tungkol dyan. Basta tubig lang. Tubig lang ako. Ngayon, yung sinasabi nating Calayan Island Groups, mga lang features yun eh. Apo. Hindi natin pwedeng isama doon sa ating petisyon na ginawa sa tribunal noong 2012. Kung atin yun o hindi, re-rejecting ka, sabi niya wala akong jurisdiction dyan. O kaya, tapos sinasabi nila, narinig mo naman, pa nakikipag-debate sa akin. Ba't natin binabalik-balikan kanya eh? In-award na sa atin kanya yung West Philippine Sea. Hindi po, hindi totoo yun. Walang award doon. Walang award. Ang pinag-uusapan lang sa arbitral award, exclusive economic zone. Hindi West Philippine Sea. Kaya kapag hinanapan mo sila ng coordinates, ayaw nilang kanya may coordinates na yung West, yung EEZ, hindi EEZ pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea. Kasi yung ECC, talagang inherent ay... Nandun sa na yun atin, eh, nandun na yun. Ang pinagtatalunan na lang natin, yung nasa loob muna. Kasi merong mga bansa na umoccupy nung sa ganang mga teritoryo na sana'y nandun. Katulad ng halimbawa, nung Mischief Reef, ano? Apo. Yung Mischief Reef, hindi lamang nasa loob ng ating EEZ, ito ay considered pa na low tide elevation. LTE. LTE talaga yan. Pagka- Anong ibig sabihin ng Pagka LTE? LTE, ano ibig sabihin? Kahit kailan, kahit na ano pang structure na itayo mo, halimbawa, ang China, ito masasabi ko ng diretsa, para lang masabi nila, kahit si Marcoleta pro-China. Hindi po totoo yun. Ito po, yung LTE is low tide elevation. Apo. Yan po ang tawag dyan sa Mischief Reef. Yan ang karakter. Base po ito sa 2016 arbitral tribunal decision. Yun ang decision niya. Sabi niya, low tide elevation yan. Pagka low tide elevation, kahit na ang China maglagay ng Great Wall of China doon, Kahit panlaparin pa nila yun. hindi magbabago yung karakter ng nature, no feature na yun. Ang low tide elevation. Low tide elevation, ibig sabihin talagang sa Pilipinas yun. Dahil ang low tide elevation ay hindi nag-degenerate ng Kahit ano wala. territorial Tubig sea. talaga yun eh. Yun. Wala siyang territorial sea, wala siyang another EEZ. Kasi kapag nag-high tide, hindi naman na siya nakikita. So wala, kumbaga sa natural na... Sa low tide nga, halos hindi siya makita eh. Ibig sabihin, walang lupa doon. Wala. Yun, dahil Kaya nga, maritime lang eh. Maritime tubig. ay hindi mo pwede i-claim na Hindi mo meron kang pwede i-claim territory. yun. At dahil yun ay sakop ng ECC, Atin talaga yun. sa Pilipinas yun. Oo. Kailangan lang, kaya lang, hindi na mabanggit kasi ito dahil ang usapan lang naman, yung patutsadahan sana eh. Kaya lang, nilakihan nila kasi isinako, pati iisi kasi pinag-usapan eh. Kaya lang, Sen, ang problema, meron silang occupant doon eh. Naka-occupy sila doon eh. So, dapat, wala sila doon talaga. Dapat wala sila doon. Ayun. May structure kasi sila doon. Oh. Isa pa, Apo. yung ayungin. Ayungin Sean. So, ayungin yun, Apo. di ba? Ano din natin yun eh. Sakop pa rin natin. Sako pa rin natin yun kasi meron tayong barko na nakahimpil doon. Inangkor natin yung Gregorio del Pilar yata yun. Hindi ba yung Sierra Madre? Hindi ko alam kung nakalimutan. Sierra Madre yata. Sierra Madre. Basta meron tayong isang lumang-luma. Barko, BRP Sierra Madre. Tama. BRP Sierra Madre na parang symbolic on our part. Nilagay natin doon. Parang isang natatanging testimonial na, ang namin ito, occupied namin ito. Kahit na yun eh, nasa loob ng ECC,
Eh kung maunahan kasi tayo, i-claim din nila eh. Parang gano'n na, Sen. Oh, pero naglagay na nga tayo ng isang simbolo na tayo 'yon.